Honor. Nabalitaan ko sa balita. Hello. Welcome to the show and oras muna natin partner. Ay, 8:24 na in the morning. 8:24 in the morning. Good morning, good morning, good morning sa lahat pa ng mga panggapo natin na nakaka-relate sa ating story for today. Yung mga nanghihinayang dahil sinayang nila yung talagang nagmamahal sa kanila. Nakakaano lang ito, si Candy, no, yung ating letter sender ngayong Lunes, no. Candy. At ano yung naging problema nung una niya? Yung una, ang problema lang is kapag meron silang hindi pagkakaintindihan partner, siya daw yung laging nanunuyo. Kumbaga kapag meron silang pag-aaway, tinutulugan lang daw nung lalaki or naglalaro lang ng games, tapos kinabukasan, parang walang nangyari. I-message siya ng normal. Parang okay na lahat. Oo, okay na ang lahat. Yun lang yung dahilan kung ba't siya nakipaghiwalay kasi parang siya daw lagi yung nanunuyo. Pero yung pagiging buhay prinsesa, binibigay naman ng ex Yun. niya. Okay. So ngayon, itong pangalawa niya, yung ex na rin niya to, no? Ano naman yung babaero? Lahat ng problema nandun. Sa kanya. Okay. Ganyan. So ngayon, naglalabas lang siya ng sama ng loob. True. Ibalik mo sa loob mo yung sama. Dahil magulo ka. Ang gulo no? Pero nakakaano lang, natatawa lang kay Candy. Oo. Kasi parang sa istorya nung ex na nung una, okay na. Kayo ba mga babae, pag kayo ba nanunuyo, malaking factor ba na, teka lang, parang ako lang lahat ng gumagawa sa relasyon? Tapos, di ba mas maganda yon na kinabukasan, walang nangyari, okay na lahat? Hindi kasi partner siguro kami mga babae, gusto namin lagi, meron kaming... Sinusuyo kayo? Hindi naman, laging may closure sa lahat ng bagay. Kapag nag-away tayo, kailangan pag-usapan natin. Kapag masaya tayo, pag-uusapan natin. Pag meron tayong hindi pagkakaintindihan, pag-uusapan ulit natin. Siguro ganun kami. Kayo mga lalaki, mas gusto nyo kasi yung... Kung pwede namang i-forgo lang, ibang kung pwede namang dead mahino, hindi pansinin, dahil problema na yan eh. Bakit palalakihin pa? This time, naintindihan ko yung part nyo sa mga kababaihan. Naintindihan ko naman, para yung pagkakamali, o yung pagkaawin nyo na yun, ay dapat pag-usapan para next time na mangyayari yun, may iwasan nyo na. Yun. Naintindihan ko naman yun. May mali nga yung lalaki. Pero mas malaki rin mali nito ni Candy. Sige, bakit? Buhay prinsesa ka na, tapos bumalik ka dun sa pinagpalit mo doon sa mas malalapang loko-loko. Oo, di ba? Minsan talaga doon ka magsisisi eh. Kapag, kumbaga, nakahiga ka na sa kama, bumaba ka pa sa papag. Sabihin nga nila. Tama. Alam mo ako, na-realize ko na lang sa life na it is, syempre may mga naging karelasyon tayo, tapos ngayon, na-realize ko partner na marami kang imperfections na makikita sa kapareha mo. Totoo. At hindi mo dapat gawing big deal yun. Alam mo kung bakit? Bakit? Ikaw din naman, marami siyang nakikitang imperfections sa'yo, pero hindi niya ginagawang big deal. Diba? Marami kang problema sa partner mo, siya din maraming problema sa'yo na hindi niya ginagawang malaking bagay para hindi lang kayo magkagulo. At tingin kasi ni Candy sa sarili niya, perfect siya, no? Ayun! Ay, grabe ka naman. Grabe ka naman doon, partner. Tsaka kinakainis ko, ang hirap ng gano'n na parang, ikukumpara mo yung, di ba, ex mo na nga ikukumpara mo ngayon doon sa present mo. Ayun. O tapos yung pala, na-realize mo na, ay, mas okay pa pala yung ex ko kaysa dito sa, magsisisi ka. O, yun ang pinakaano. Hindi ka naman si Madam Auring na mahula mo kagad na pag nagkaroon ka ng panibago, eto na yung perfect para sa'yo, hindi mo masasabi. Hindi ganun Di sana lahat ng mga tao, walang sawi, walang single mom, walang single dad. True. Kumbaga, ang buhay ba may manual na kasama? Wala. Na makikita mo agad, ito pala para dito to, 'di ba? Hindi ganoon eh. Ang pag-ibig ay parang sugal yan. Yon. Diba? Hindi mo alam kung ano mangyayari, kung mananalo ka ba o matatalo ka. Totoo ka dyan. Ay, ano yan ha? Hindi nga totoo. Pero kayo mga lalaki ba, ba't naman nga ganun partner? Ipaliwanag mo rin. Sige. Bakit ba kasi kapag may away, imbis na pag-usapan, dinadaan nyo na lang sa video games or sa online games or tinutulugan nyo na lang kami mga babae. Meron kasing meron ding, eto lang ano lang ng ibang kalalakihan, no? Na kaya siguro ginagawa nila yun dahil ayaw na nilang lumaki. Kasi nga, kumbaga parang mainit ka eh. So, ibig sabihin, hindi ka na sinabayan. Kapag sinabayan ka, ay nako, pag mainit. Ay nako, may baby. Ay! Mali! Kapag sinabayan ka, mas lalong lalaki. So, naintindihan ko naman yung part na, alam mo yung tinatawag na
na tatahimik na lang para hindi na lumaki yung gulo. True. Pero yun nga lang, syempre, kayong mga babae, depende kasi sa karelasyon mo yan eh. Oo, totoo. Kung si Candy ay ganyan pala, na gusto niya ayusin lahat, sana sinasabi niya. True. Sinasabi niya dun sa ex niya na una na, hindi lang pwedeng tatahimik ka lang. Kailangan pag-usapan din natin to para ayusin natin. Para sa susunod na magkaroon tayong problema, napag-uusapan. Oo. At naiaayos yung mga kamalian. True. At saka alam mo, partner, isa pa nakita kong mali dito. Kasi nasabi niya kumbaga nakita niya sa social media na don't settle for anyone na, alam mo yun, suyo ka ng suyo, ikaw yung habol ng habol. Alam mo, ang laking epekto rin yan sa mga relasyon ngayon, no? Yung mga nakikita sa social media. Sinasabi ko, panira talaga yan. Diba na masyado namang ito yung ideal na treatment para sa'yo. Uy, let's always remember na yung mga bagay na okay para sa relasyon may not be okay para sa relasyon mo. Naintindihan ko sa part na yan. Diba? Partner, ibig sabihin, iba-iba tayo ng love story. Yun. Iba-iba tayo ng karelasyon, iba't ibang ugali. True. Tandaan nyo yan. So yan, hindi porket nakita mo sa social media Ganun ka na rin. ganito dapat yung gawin sa boyfriend mo, ganito na agad yung gagawin nga sa partner mo. Hindi ganun. Alam mo, mahilig to sa comparison to siya eh. Oo. Kino-compare niya lahat yung mga nakikita niya sa present jowa niya eh. Diba? Kumbaga, alam mo, kamalian niya. ang bawat lalaki at bawat babae ay iba-iba. Oo. Hindi porket nag-work yan. Halimbawa, si Jimbo, nag-work sa relasyon niya, yung araw-araw binibigyan ng regalo. Ako naman, ayoko nang binibigyan ako ng regalo. Gusto ko pinagsisilbihan ako. Totoo, diba? totoo naman. So, iba-iba. May iba naman na gusto mo, alam ba, gusto mo naman, ikaw ang nagbibigay ng regalo sa jowa mo. Hindi mo talaga masasabi. Hindi mo masasabi, hindi pare-pareho ang mga relasyon. Kaya nga, di ba, nauuso pa rin yung pakiramdaman. Yun. Pag alam mong gato yung jowa mo, sanayin mo sarili mo. At siguro gantihan mo rin. Yun. So, kung ibang way naman, kung baga siya nagbibigay ng regalo, ikaw naman bibigay ka naman pera. Hoy! Bakit naman ganon? Para yun ang bibili niya sa'yo. Ikot-ikot lang, gano'n. Yan nga, yung tinatawag natin na love language. Oy, tama. Oo. Totoo yan. Di ba? Galing Iba-iba ang Tina talaga. Iba-iba talaga ang tao. Lalo na, social media talaga It will make you compare your life to others na hindi dapat. Na hindi natin masisisi. Alam mo, sa totoong buhay, partner, ganyan ang nangyayari ngayon eh. Totoo. Puro tayo, dati, nung wala pang social media, ito, ano ko lang may kwento ko lang partner. Kasi dati walang social media. Ginagaya naman natin, love story natin, sa napapanood natin pelikula. Yun! Diba, ganun. Ngayon, lumawak na. Napakalawak na ng, kumbaga, yung social media natin. Yung influensya ng social media. Ng social media, na doon naman tayo bumabase. Na alam naman natin, may mga ibang peke na hindi naman totoo. Hindi partner, hindi iba fake. Karamihan dyan fake. Actually. Karamihan fake. Hello, sa social media, ang pinopost lang naman yung mga magagandang nangyayari sa buhay nila, di ba? Pero sa kabilang yung tahimik, masama, kumbaga, punong-puno ng problema pala. Yun nga. Sa kabilang, sa likod na yun. Di ba? Oo. Kaya alam mo, minsan ang sabi nila mas masaya daw yung mga taong hindi nagpo-post ng mga bagay-bagay on social media. Diba? Tulad ko. Diba? Ay, kakapost ko lang pala. Kakapost mo lang Kakapost ko lang pala. Hindi nga. So, yun po yung pinaka-takeaway natin dito, no? Na iba't iba po ang klase ng relasyon na meron tayong lahat. At iba-ibang tao yung minamahal natin. So, we don't compare ourselves to social media. Yes. At hindi lahat ng nakapost sa social media, dapat sundin mo. Diba? Hindi naman totoo talaga dyan. Oo. Mas magtiwala, eto masasabi ko sa'yo, Candy, mas magtiwala ka sa sarili mo. Ayun. Diba? Sa At sarili sa karelasyon mo. Ayan. Diba? O yan tuloy. Yan, naging jowa mo ngayon, yung malaking sakit sa ulo. Totoo. Ba't di mo pa hiwalayan yan? Tsaka wala namang perfecto eh. Partner Yan nga. sa isang relasyon, mapababae man, mapabalalaki, walang perfecto. Wala talaga. Yung gusto mo, minsan wala doon sa tao yun. Naging jowa mo eh. Oo. Pero matututunan mo siyang mahalin. True. At saka ito sa dinami-dami ng ginawa sa yung tama nung una mong jowa, sa isa lang siya sumablay eh. So, ito ba ibabaliwalain mo na lang yung mga gandang bagay na ginagawa niya para sa iyo just because of one mistake or one glitch sa relationship ninyo? Hindi dapat ganon. Syempre dapat mas titingnan mo, 'di ba, yung whole picture. Ay, buhay prinsesa ako dito. Okay lang kahit hindi niya ako sinusuyo. Yun lang naman yung hindi niya nagagawa eh. The rest naman, buhay prinsesa, diba? binibigay sa akin lahat. Swerte mo na sana, glitch ka kasi. Sorry. Hindi siya sablay. Sayang din. Well, wag mo panghinayang, no? Panghinayangan yan. Kasi marami pang darating sa'yo na panibagong yukto o ng panibagong storya mo. O kumbaga, wag mo lang ikukumpara sa mga naging past mo, no? True. Hayaan mong
ang tadhana ang pumili sa'yo at makatagpo ka naman na ikaw naman yung pahirapan. Uy, hirap na naman. Sorry, hindi. Huwag naman ganyan. Basta naniniwala naman na kami, darating sa'yo. Wag ka lang mawala ng tiwala sa sarili mo. At syempre, hindi lang puro sila yung babaguhin mo, dapat baguhin mo rin sarili mo. True. 'Di ba dapat magsimula sa iyo kung meron kang nakita na hindi kagandahan sa mga pinaggagawa mo, dapat i-apply mo yan sa susunod na relationship. Correct. Diba? Tingnan mo lagi yung magagandang bagay na pinapakita sa iyo, hindi yung isang bagay lang na disappoint ka, yun na agad yung i-magnify mo, palalakihin mo yun. Wag naman ganon. Kaya alam mo na, napakaganda ng binigay namin. Lunes to, Lunes to, ha? Tandaan mo, kasi may pagkain kami dito. Kaloka. Kaya sa lahat po ng mga nasa radyo, magpapaalam po muna kami dahil magsa-sound trip muna tayo. At sa lahat po ng mga nandyan po sa aming digital space, Facebook and TikTok, ayan, magkwentuhan pa po tayo dyan, ha? In the meantime, maraming salamat po sa pagtutok at pagkantabay sa amin ni Jimbo kanina pang alas 4 ng nagmamagandang umaga. Maraming salamat dahil ito na, at susunod na po si Sheena! Dito lang yan sa number 1, 6.7 Energy FM. Huwag ka mong sabing radyo, Pino! Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy